maniniwala ako sa Madam Astra na yun. Totoong descendants nga kay ni Orduha. At kayo nga yung nakatakda. Para siyang fantasy adventure movie, pero believe us, Sir Glenn, it's true. Alam mo, mag-focus na lang tayo sa paghahanap kung nasaan yung perlas na yon na sumisikat sa araw. Rising Sun Asian Bank? Di kaya ito? It's time. Time deposit po. How about hanggang deposit? Onyx, si Jem nakikita ko sa labas ha. May kasama lalaki. Sabihin mo sa akin, gusto ko makita ang iba pang hiyas ni Orduha. Bigay mo sa akin lahat ng impormasyon! Kapag nalaman na natin lahat ng impormasyon at sikreto ng mga hiyas, at kapag sigurado na tayong hindi tayo tatablan ng kahit anumang elemento, that is the only time na mapapatay ko na sina Jem at si Crystal. Sir? Bino, may sasabihin ka ba? Alam ko na. Thank you ka, ano? Gusto ko magpasalamat, sir. Kasi tinulungan mo ako kanina. Jem, tayong dalawa lang naman dito. Masyado ka pa rin formal. Sir, nasa headquarters pa rin tayo. And based sa rules and regulations, kailangan professional pa rin. Oh, sakit pa ba yung leg mo? Gusto mo, dalhin kita sa klinik o sa ospital? Hindi na, sir. Kaya ko na to. Bakit pa ako sumali sa Team Orduha kung hindi ko kakayanin lahat? Nakakatawa po ba? Naalala ko lang nung college days pa natin. Kahit na hindi ka makabangon dahil sa training, pinipilit mo talagang pumasok. Naalala ko yung pagsusungit mo nun. Ganyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago dyan. Sir, dito ako para mag-thank you. Past is past. Move on na. Move on? Tsaka, sir pa rin? Hindi ba pwedeng direct na lang? Kasi ako, Jem, pinapatawag ka ni Maestro. Isang di kilala ngunit matinik na grupo ang nang-hold up sa Rising Sun Asian Bank bandang alas 2 ng hapon. Pinatayang mahigit kumulang 100 milyong piso ang halaga ng pera at mga alahas ang natangay ng mga suspect. Ayon sa mga nakasaksi, tila hindi pangkaraniwan ang pinakitang pag-atake ng grupo. Gandang gabi po. Tinatawag niyo daw po ako. Tell me, are they really that powerful? Opo, sir. Luging-lugi kami kanina. Hindi lang po dahil sa marami sila, pero kaya po ba talaga ng firearms and one-on-one hand combat yung mga kapangyarihan nila? Actually, on the way na si Crystal dito. And I have an idea na sa tingin ko makakatulong sa inyong dalawa. Maestro? Oh, you guys are here. Good. Now take a look. As you can see, we have 2 boxes here. Siguro, nasa amin yan, may higit na 10 taon na simula nang nakuha ng gobyerno ang mga to. And, frankly speaking, hindi namin alam kung ano laman ng mga kahon na yan.
And actually, we developed a special key just for these 2 boxes. Gumawa kami ng aluminum key. Pero, nothing happened. Hindi namin nabuksan. For 10 years? Yes. Pero alam niyo, kung nakilala ko kayong dalawa, hindi abot ng ganong katagal. Because I believe, dahil kayong dalawa ay direct descendants ni Urduha, naniniwala ako na kaya niyong buksan yan ng effortless. Really? Yes. Go! Give it a try. Pulseras. At hikaw. Alam niyo ba marami na akong nabasa tungkol sa mga to? Kung ganun po, ano po yung mga powers na to? Ang mga higaw ay may kapangyarihan alamin ang mga pinanggalingan ng inyong mga kalaban at ang kanyang pinaplano bago pa ito maganap. At ang pulseres naman ay may kapangyarihan matutuhan ng iyong katawan ang galaw ng iyong kalaban. Magiging kasing galing mo ang kanyang mga kilos. Ano naman po yung kapangyarihan ng mga ibang hiyas? Mga pulseras sa paa na nagbibigay ng kakayahang tumalo na parang lumilipad. May kwintas na nagtataglay ng kapangyarihan magkaloob ng hindi masukat na bilis sa paggalaw. May sinturon na nagbibigay ng matinding lakas sa sino man magsuot nito. At ang sintas sa dibdib na nagsisilbing kalasan at proteksyon para hindi matamaan ng anumang sandata. Pero ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga hiyas ay ang korona na nakapagpapalakas ng pandinig, paningin, pandama na higit sa kakayahan ng ordinaryong tao. It looks good on you. Okay, dalawa lang hiyasan sa kalaban. Yung sinturon at yung korona. It's about time na maging parehas ang laban. Gamitin niyo yan laban sa mga kapangyarihan ng masama.